Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na halaw sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Tawagin niyo lang po akong sa pangalang Eric, 26 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2010 sa siyudad ng Bacolod. Kadalasan, kapag sinabi nating taong grasa, literal na siya ay walang tirahan, walang matinong damit, at nababalot sa grasa at anumang alikabok na pinakaiiwasan ng iba sa atin na karamihan ay masisela na tao. Ngunit maniwala kayo sa hindi, isa sila sa pinakamadaling makaalam kung ang isang tao ay nasa tamang katinoan o wala. Kagaya na lang ni Aling Bebang na dati ay tindera ng tosino sa aming palengke. Maalwan sa buhay si Aling Bebang. May 2 pwesto siya sa palengke. Isang stall na may panindang karne ng manok at baboy. At ang isa naman ay prutas. 2 lamang ang kanyang mga anak na sabihin man natin masamang humusga. Pero nalulungo ang 2 sa ipinagbabawal na gamot. Naging masaklap ang pangyayaring yun sa buhay ni Aling Bebang. Pinag-aral kasi niya ang 2 anak sa isang pribadong universidad. Ni hindi inuutusan ng mabibigat na trabaho sa bahay at binusog pa sila sa mga material na bagay. Buong akala niya, nag-aaral ng maayos ang kanyang mga anak. Akala niya, may mga pangarap ang kanyang mga anak. Pero wala naman pala. Nalaman niya na lamang nalulung na sa droga ang kanyang 2 mga anak. At hindi na kayang maging normal ng mga buhay nila kapag hindi nakakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kahit nalulungkot, ay napilitan si Aling Bebang ipasok sa rehabilitation center ang 2 anak. Dahil byuda na rin siya at hindi na nakapag-asawang muli. Naiwang mag-isa si Aling Bebang ni hindi na nga niya binubuksan ang kanyang tindahan dahil sa lungkot. Palagi na lang siyang tulala, umiiyak at minsan ay tumatawang mag-isa. Naabutan ko nga siyang nagkakape na nagsasalitang mag-isa. Tila ba kinakausap ang kanyang mga anak, kayong wala naman sila dun. Nakikita ako siya kasi ang bahay namin ay nasa unahan ng kanilang tahanan. Balibakod lang ang nakapagitan. Kung kaya't umaga man o gabi at kahit anong oras na nasa bahay nila ay alam ko kung anong ginagawa niya. Si Mama ang unang nagbahagi sa amin sa mga pagbabagong napansin niya kay Aling Bebang. Una, nakita niya raw na naglalakad si Aling Bebang sa bakuran. Tulala at nakatingala sa langit. Maya-maya raw ay nagsalita ang kanyang yumaong asawa. Buong akala namin ay ganun lang ang gagawin niya. Kasunod ay napansin ni Mama na nagluluto raw ng langis sa likod bahay si Aling Bebang. Nagtataka nga raw si Mama kung para saan yun. Dahil nang maluto, ay inilagay ng ginang sa bote ang langis at ginawang palawit sa kanyang kwintas
na gawa sa manipis na lubid. Doon nagsimula ang mga kababalaghang naririnig namin tuwing gabi. Naroong umalulong ang mga aso. May gumagapang sa bubog ng bahay. At kung ano-ano pang ingay na makapaninding balahibo. Sa umaga naman, kanya-kanyang reklamo ang mga kapitbahay sa kanilang natatagpuang mga alagang baboy o manok na patay na at nakakalat sa daan. Tuyot na ang mga katawan at nawawala ang mga laman loob. Hindi ko tuloy alam kung sinasadya ba o kung ano pa man yung dilubyong dumating sa amin na akala ko ay hanggang dun lang. Nang minsang ginabi ko sa pag-uwi sa aming bahay, nadaanan ko ang isang taong grasa malapit sa isang convenience store na kinakawayan ako. Hindi naman ako kagaya ng iba na natatakot sa mga katulad nila. Madalas pa nga akong magbigay ng barya o di kaya ipagkain sa kanila. Kaya naman lumapit ako para malaman ko kung ano bang sadya ng taong grasa sa akin. Nang makalapit ako, nagsalita siya at sinabihan akong mag-iingat raw ako sa pag-uwi. Nag-aabang daw si Aling Bebang sa daan at naghahanap ng pagkain. Kaagad akong napangiti nang banggitin niya si Aling Bebang. Naisip ko, nagugutom lang naman ang aming kapitbahay, ay pwede naman siyang kumain at hindi na kailangang mang-abang sa labas ng bahay. Kahit hindi nagtatrabaho si Aling Bebang, meron naman silang makakain sa bahay nila dahil sa pagkakaalam ko, may malaking ipon ito na nasa bangko. Ang kanyang bahay ay marami ring impok na pagkain. Higit sa lahat, marunong siyang magluto. Kaya naman kung pagkain lang ang pag-uusapan, walang problema yun sa kanya. Inabutan ko na lamang ng barya ang taong grasa, saka nagpaalam ng umuwi. Nakakapagtaka lang kasi dahil pinigilan ako ng taong grasa. Pinipigilan niya ako para lang huwag maabutan si Aling Bebang sa daan. Pero binaliwala ko lamang yun. Siyempre, wala naman akong dapat ikatakot. At saka iilang bloke na lang ang lalakarin ko para makauwi sa aming bahay. Madilim sa dalawang malalaking posting madadaanan ko dahil sira na ang bumbilya nun. Kung kaya't ginamit ko munang pang-ilaw sa kalsada ang dala kong flashlight. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay napahinto ako. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata at tiningnan ang bulto sa unahan. Sigurado ko, si Aling Bebang yun. Kagaya ng sabi sa akin ng taong grasa, nag-aabang nga sa daan ang ginang. Pero sa nakikita ko, parang abala ito. Abala siya sa pagnguyan ng mga nadurog na tila ba madulas at may amoy na masangsang. Kahit alam kong baka magalit si Aling Bebang sa akin, ay ipinagpatuloy ko ang paglapit at sinadya siyang ilawan gamit ang dala kong flashlight. Nawindang ako nang makita at matitigan ang kanyang kinakain. Alam kong nakakadiri ang simpleng pagkatay ng manok, pero mas nakakadiri ang ginagawang paglantak ni Aling Bebang sa buhay ng manok na nagkikisay pa habang tinatanggalan niya ng laman loob ang hilaw na kinakain. Napaatras ako ng dahan-dahang
Lumingon sa akin si Aling Bebang. Nang matitigan ko ang kanyang mga mata, nakita kong blanko yun. Buong akala ko'y magagalit o kaya na may mahihiya si Aling Bebang dahil nahuli ko siya sa kanyang ginagawa. Ayaw man niyang aminin, itiyak na siya ang sala rin sa pagkamatay ng mga manok at baboy sa aming lugar. At ang mas nakakahindik lang sa kanyang ginagawa sa halip na umangil siya sa akin, walang habas siyang humahalakhak na nagpatindig pang lalo sa aking balahibo. Gimbal na napatitig ako sa kanyang iginawa. Tila ba isang napakalaking katatawanan ang ginawa niya na kailangang sabayan ko din sa pagtawa. Pero sa halip na sabayan nga siya, kumaripas na ako ng takbo. Lalo na't nakita ko ang nakakatakot ng itsura na puno ng dugo at tila ba wala na sa sariling wisyo. Nang makarating ako sa bahay, halos mapatalon din sa gulat ang aking mga kasama. Lalo na't nakita nila kung gaano ako kataranta. Hindi ako nakatiis at ikinuwento ko sa kanila ang aking nakita. Sabi naman ng aking ama, kalat na daw sa kanilang opisina ang pagkabaliw ni Aling Bebang. Kaninang umagang araw, kahit sana ito nagpupunta, tumatawang mag-isa, nanduduro, at kung ano-ano pang kagagahan ang ginagawa. Nag-alala tuloy kami kung kaya't nagpatawag ako ng pulis para maiditin pansamantala si Aling Bebang. Nang araw din yun ay nagpuntahan ng mga pulis. Sa isip-isip ko para ito sa ikabubuti rin ni Aling Bebang. Pagkalipas ng ilang minuto, ay ako naman ang hinanap ng mga pulis at pinatawag. Ganda lamang po ang gulat ko nang makitang maayos ang itsura ni Aling Bebang at tila nagalit pa ito at nagtaray kung bakit nagpuntahan ng mga pulis. Maya-maya ay pinagbagsakan kami ng pinto. Hindi naman ako makapaniwala. Paano yun nangyari? Sinong matinong tao ang kakain ng isang buhay at nagkikikisay pang manok? Ngunit para makasiguro, iinantay kong makaalis ang mga pulis at nagbihis ako at lumabas ng bahay. Pinili kong sa likod bahay dumaan dahil ang balak ay matyagan si Aling Bebang kung talaga bang totoong wala na nga siya sa matinong pag-iisip o nagpapanggap lang. Saktong-sakto na pagkalabas ko, natanaw ko sa di kalayuan ang bulto ni Aling Bebang. Papunta siya sa kakahuyan. May suot siyang isang kulay asul at bulaklaking duster. Ngunit napansin ko rin ang hawak niyang botelya sa kabilang kamay. Mabibilis ang mga hakbang nito habang naglalakad papunta sa kakahuyan. Saan kaya papunta ang ginang? Ang alam ko kasi ay puro mataas na kakahuyan na lang ang nasa dulo. O kaya't walang ingay at patingked akong sumunod. Sinundan ko si Aling Bebang hanggang sa makarating kami sa gilid ng isang maliit na sapa. Ngunit habang sumusunod, ay mukhang naramdaman ni Aling Bebang na may sumusunod sa kanya. Kaya't kaagad akong nagkubli sa malalagong dahon. Kumakabog ng husto ang dibdib ko. Halos hindi na ako humihinga sa takot dahil baka mahuli niya ako. Maya-maya ay bahagya siyang lumingon at nakiramdam din sa paligid. Kung kaya't napayo ko muli ako
ng higit pa kumpara kanina at pansamantalang pinigilan ang paghinga upang hindi makalikha ng ingay. Ilang sandali pa ay nakarinig ako na muling naglakad si Aling Bebang. Kung kaya't lakas loob akong sumilip. Ipinagpapatuloy na niya ang kanyang ginagawa. Pumwesto siya sa isang lugar na napapalibutan ng mga kakahuyan, pero nasisinagan pa rin ang liwanag ng buwan. Tumingala ang ginang at nagsalita ng mga banyagang lengguwahe. Habang ginagawa yun, ay iniangat niya ang liig, kilikili at iba pang parte ng katawan. Nagpapahid siya ng langis at binabasa nito ang kanyang buong katawan. Ilang saglit lang, nagulat ako nang magkaroon siya ng mga kaliskis, umitim ang balat, at pumula ang mga mata. Kasunod na nagbago sa kanya ay ang kanyang dila. Humaba ito at tila naging kasing likod ng isang ahas. Humaba rin ang kanyang mga ngipin na nagmistulang mga pangil at tumalim ang kanyang mga kuko. Sumingasing siya na tila isang mabangis na hayop. Nakaagad ikinatras ko. Siya ay aswang. Akala ko kumpleto na ang pagbabago niya ng anyo. Pero hindi pa pala. May balahibong lumabas sa kanyang kilikili. At dahan-dahan yung umahon na animoy nakabaon na talaga doon sa parting yun. Nang makalabas na lahat ng katawan ng balahibo, bumukad ka dito na naglikha ng isang nakakapangilabot na pakpak. Sa sobrang takot ko ay muli na paatras ako at nagtago ulit sa likod ng malalagong kahoy. Hindi pa rin pala tapos ang ginang sa pagbabago ng kanyang anyo, dahil nakarinig ako ng pagkapunit ng laman habang umuungol ang matanda mula sa kanyang kinaroroonan. Hindig akong napatakip sa aking bibig nang makitang humiwalay ang kanyang pang-ibabang katawan, samantalang inilipad naman ang kalahating pang-itaas na katawan pataas sa ere. Halos hindi ako makahinga sa sobrang takot. Dumadagundong sa kaba ang aking dibdib habang iniisip ko kung totoo nga ba ang nakikita ko. Nang pumagas pa siya at nawala sa ere, igsaka pa lamang ako kumilos. Nagmamadali akong umuwi sa aming bahay. Kahit pa makailang beses akong nadapa habang tumatakbo. Si Aling Bebang, siya ang salarin sa dilubing nangyayari sa aming barangay. Hindi ko lubos maisip kung papaanong ang isang mabuting ginang na matulungin sa kapwa ay naging isang alagad ng dilim. Sa dinami-rami ng nilalang na kanyang maaaring hantungan, bakit ang pagiging isang manananggal pa? Humahangos na pumasok ako sa aming bahay. Tumiretso ako sa kusina at nanginginig na hinanap ang bagay na yun. Ang alam ko ay may naitago si Mama na pangontra laban sa aswang. Kung kaya't hinalugog ko ang mga drawer at lahat ng lalagyan sa loob ng kusina. Kailangan kong magmadali dahil baka bumalik agad ang aswang. Hindi na namin siya matatalo pa. Tandang-tanda ako pa nun na may itinuro sa akin si Lolo
na pamamaraan kung paano magagamit ang mga pangontra laban sa aswang. Sabi pa ni Lolo na hindi kami dapat magpadaig sa takot dahil may kakayahang manghipnotismo ang aswang na magiging dahilan ng pagkakaroon ng bangungot pagising. Lumiwanag ang aking mukha nang makita ko ang pinakatatagong buntot ng pagi na tinago ni Mama. Nakakabit pa sa dulo nun ang binsol o yung tinik ng pagi na siyang pinakadelikado at kailangang ingatan sa tuwing hawak ito ng isang tao. Nakakamatay kasi ang kamandag ng tinik ng pagi kapag tumusok ito sa balat. Ingat na kinuha ko yun at mariing hinawakan. Alam kong posible ang kamatayan bilang kahantungan ni Aling Bebang. Pero paano kung hindi na siya makontento lang sa manok at baboy bilang pangunahin niyang mga biktima? Tiyak tao na ang kakainin niya sa susunod. Nanginginig na naglakad ako pabalik sa lugar kung saan naroon ang kalahating katawan ni Aling Bebang. Pagkadating sa mismong lugar, ay halos masuka ako nang makita ang kanyang bituka na kumukulo at gumagalaw na parang sa isang sawa. Umaalingasaw din ang masangsang na amoy nito na lalong mas naging nakakadiri ang itsura nito. Walang pag-aalinlangang tinanggal ko ang tinik ng pagi at itinusok nun dun sa may bituka. Pagkatusok ko ay lalo itong nagsipaggalawan ng higit pa sa kanina. Dahil dun ay yung kaba kong nararamdaman kanina ay tila dumubli pa. Dahil dun ay napahawak muli ako sa buntot pagi. Kung kaya't sa kabila ng takot ko, ay mariin kong hinawakan ang buntot pagi at walang habas ko itong inihampas sa kalahating katawan na naiwan. Nagmarka kaagad yun at nagkaroon ng latay sa kanyang laman loob. Kung kaya't muli ko pa itong hinampas. Nang hahatawin ko na muli, ay nakarinig ako ng ungol mula sa itaas. Mula sa ibabaw, parang nanggagaling sa himpapawid. Ungol na animoy nasasaktan. At nung saglit na yun, ay pakiramdam ko ay may parating na hindi ko maipaliwanag. Parang pabulsok itong paparating sa akin. Kasabay nun ay biglang nagtaasan ng mga balahibo na umabot na sa likod ng aking ulo dahil sa sobrang takot. Napatago ako kaagad at napatakbo. Kailangan kong makalayo sa kinaroroonan ng kanyang katawan. Ikinubli ko ang sarili sa isang paraang mababaw na hukay. Ikinubli ko ang sarili dun sa isang mababaw na hukay na tila itapunan ng mga tuyong dahon. Kaagad akong nagkubli dun. Nang maya-maya pa, ay nakadinig ako ng napakalakas na bumalagbag. Parang may bumagsak na malaking puno. Kamuntikan pa akong mapasigaw sa sobrang takot. Buti na lamang ay napigilan ko ang aking sarili. Isinubsob ko ang aking uluhan sa lupa sa sobrang takot habang pigil-pigil ang aking paghinga. Sa isip-isip ko, ay baka katapusan ko na. Nag-antay ako ng aatake sa akin. Kaya't nakapikit na lamang ako habang inaantay ang aking kasasapitan. Napadasal na ako sa Diyos sa sobrang takot.
Natapos ko na ang dasal ko na itunuro sa akin nung elementary pa ako, subalit wala pa ding nangyayari sa akin. Kaya naisip ko na baka nakaligtas ako. Paunti-unti na akong huminga dahil hindi ko na kayang pigilan pa ang aking paghinga. Sa tindi ng pawis ko, tumatagaktak na ito sa aking buong katawan. Maya-maya ay sinubukan kong sumilip. Wala akong ganong makita. Napakadilim ng paligid. Ngunit nakarinig ako ng parang nananaghoy. Parang isang hayop na matinding nasaktan. Ilang saglit pa, mula sa hindi kalayuan, ay nakakita ako na parang may nasusunog. At dun ko pa lamang napagtanto, napakpak yun ni Aling Bebang. Nasusunog ang pakpak ng nilalang na yun. Bukod dun ay nanghihina din ito at parang nagsusuka ng kulay itim na bagay. Hindi ko mawari kung dugo ba yun o ewan. Sumingasing siya at umangil nang makitang may nakatarak ng tinik ng pagi sa kanyang laman loob. Nang manghina siya at inabutan ng liwanag, saka naglagablab ang kanyang katawan sa gitna ng kakahuyan. Magkahalong takot at pagkamangha ang aking naramdaman nung mga sandaling yun. At kalaunan ay nakaramdam din ako ng tuwa dahil ligtas na ako mula kay Aling Bebang. Alam kong may maghahanap kay Aling Bebang, pero pinanatili kong lihim ang lahat ng mga nakita ko sa kanya at mananatiling lihim ang pagiging aswang niya. At tanging ako lamang ang nakakaalam. Hindi naman pala siya tunay na baliw. Hindi nagbabaliw-baliwan lang para maitago ang kanyang pagkatao.